Kung napanood nyo yung balita tungkol sa nangyaring aksidente sa NAIA Terminal 1, ay napakasakit para doon sa mga pamilyang nawalan. Lalong-lalo na doon sa pamilya nung 5 taong gulang na batang babae. Kung isa kang magulang, mararamdaman mo yung pighati ng kanilang damdamin. Nakakapanlo mo. Lalo na doon sa ama at sa ina. Mahirap tanggapin, pero sabi nga ng iba, aksidente yung nangyari. Walang may kagustuhan. At ako bilang isang mapagmahal na ama, nakikidalamhati po tayo sa kanilang kawalan. Pero base sa obserbasyon ko, kung maayos sana yung pagkakalagay ng bollard barrier, ay hindi sana ganun kalala yung nangyaring impact doon sa aksidente. Nung bumangga kasi yung SUV, naputol yung barrier, na kung maayos sana yung pagkakagawa nito, maaaring napigilan nito na dumiretso sa mga pedestrian yung SUV, diba? Hindi naman tayo eksperto, pero yung bollard barrier kasi ay may naangkop na sukat yan. Dapat nakabaw nito ng mula 18 to 24 inches. At kung nasa mataong lugar ito, kagaya doon sa terminal, dapat nakabaw nito ng 3 to 4 feet na lalim. Yan yung disenyo para sa anti-ram barrier. At fix po ito, permanente kumbaga. Meron kasing bollard na removable, saka yung retractable at yung decorative bollards. Pero sa ganitong sitwasyon, yung fixed bollard ang gagamitin sana. At yung naka-expose na taas pala nito ay mula 75 to 90 cm. Yung distansya naman sa bawat isa ay mula 0.90 meters to 1.2 meters. Kung high security yung design. Pwede rin gumamit dito ng solid steel or hollow steel. Kung hollow yung gagamitin, dapat pa ring buhusan ng concrete mix at dapat may reinforcement sa loob.